sindikato na nag-uudyok sa mga taga-Tondo sa Maynila na pumila para humingi ng cash assistance sa ACT-CIS Party List Action Center na bisto matapos mapag-alaman na ang paggamit nila ng mga pekeng medical abstract. Narito ang report. Nagmula pa sa Tondo, Maynila ang tatlong babaeng ito na pumila noong Huwebes sa ACT-CIS Party List Action Center, dala ang medical abstract na nakapangalan sa ospital ng Maynila. Pero nang i-verify ang dokumento sa ospital, napag-alaman na peke ang kanilang mga dokumento. Pinabulaan na ng ospital na doktor nila ang nakapirma sa abstract at hindi rin daw nila empleyado ang nakasaad sa clerk personnel sa papel. Agad naming inireport ang insidente sa pamunuan ng Criminal Investigation and Detection Group sa Quezon City at iniharap sa kanila ang tatlong babae. Pasensya na po. Ang akin lang po, kaya kumapit ako sa ganun. Dahil nga dumaing ako, kailangan ko talaga 10,000. Kaya nainganyo naman ako. Hindi namin kasi naalam na hindi original yung papel na binibigay. Binibigay sa amin. Kasi po kaya gumagawa rin akong ganun kasi nanay ko may sakit din. Hindi ko po akalain na mangyayari po ganito. Hindi po kami naman. Kwento ng tatlo na engganyo raw silang lumapit sa Action Center dahil sa udyok ni Marita Samonte na siyang nagbahay-bahay sa kanila sa Tondo at nagbigay ng pekeng dokumento para umano makakuha sila ng cash assistance. Basta raw ang kalahating parte ng kanilang makukuha ay ibibigay nila kay Samonte na kanya namang nire-remit sa isang alias Romel, ang umano'y mastermind na siyang gumagawa ng pekeng dokumento. Kukuha na natin ng salaysay itong mga Nitong Biyernes, agad nagkasa ng entrapment operation ang CIDG para mahuli sina Samonte at alias Romel. Tuluyang nahuli si Samonte na hindi naman itinanggi ang ginagawang panloloko. Kumuha kang tao. Sino po nag-uutos sa inyo? Si Romel. Yung mga may sakit, ganyan. Binibigay nila kay Romel yung kalahati po. Binabayaran niya daw po yung pagpapagawa ng yung ganung papel. Patawarin niyo na po ako. Kapit lang po talaga ako sa kasi kailangan ko po may Imas rehas na ngayon si Samonte at sinampahan na ng kasong paglabag sa Article 172, Falsification of Documents ng Revised Penal Code. Habang patuloy naman ang manhunt sa itinuturong mastermind na si Romel. Habang nangyayari naman ang entrapment nitong Biyernes, may tatlong babaeng humingi ng tulong sa ACT-CIS Party List Action Center ang nadiskubreng may dala ring mga pekeng dokumento at mismong si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo ang humarap sa kanila. Paano walang alam eh? Alam mo naman na fake yun. Hindi ka naman galing sa ospital. Sinabihan lang nila ako. O na, magkano ang hatian ninyo? Hindi ko po alam, sir. Hindi ko po talaga sinanadya eh. Hindi po kasi, ang mali ko po kasi sinama lang po nila ako. Umano lang po ako kasi dala po ng pangangailangan, wala pong trabaho sa awa ko. Di ba ninyo naisip na panluloko yung ginagawa ninyo? Apo, sa lahat pa nalulukohin nyo ako? Naapektuhan ngayon lahat yung paano ngayon pag pinaputol ko na wala na ako bibigay ng ayuda? Paano ko hindi natutulong yung opisina namin ngayon? Ang kawawa dyan, yung mga talagang may sakit na pupunta dito mahingi ng tulong, hindi nabibigyan ng tulong dahil sa kalukuhan nyo. Desidido naman ang ACT-CIS Party List Action Center na kasuhan ng tatlo dahil sa ginawang pamemeke ng dokumento at para matigil na ang gawaing ito.